Good morning! Ngayong araw nga ay Chinese New Year dito sa Hong Kong. At ito ang unang araw ng labas namin. At dahil 4 days ang aming labas, kasama na rin ang aming day off. At ngayon ay 4 days din ako matulog ng medyo mahaba-haba. At ito ang hinihintay ng lahat na makakatanggap ng sobrang pula. Na kung saan magugulat ka sa laman. Bago na muna tayo makatanggap ng sobrang pula, magbabad na muna ako dito sa kama ko. Sa sobrang lamig nga, parang ayoko nang bumangon. At tanghali na rin pala ito ng mga oras na to. At gusto ko talaga na sa kama lang ako the whole day. Kaya kahit sobrang lamig, pinilit kong bumangon. Kasi nga yung mga kaibigan ko gumala na. Hindi na rin pala ako nakasama sa kanila. Bukod sa wala akong pamasahe, malayo pang biyahe. Nasusuka kasi ako pag bus yung sinasakyan. Kaya mas pinili ko, magbabad na lang ako sa kama. Kasi yung araw nga na ito, sobrang lamig. At ito na nga, nakagayak na ako at nakatanggap na ako ng maraming sobre. Hindi ko nga pa nabubuksan pero alam ko na kung magkanong laman. Pero sa mga laman na yan, thankful na rin ako. Malaking tulong na rin yan. At last year pala, nagdagdag sila ng 2 sobre. At ngayon, 2 sobre pa rin. Kasi yung 2 maliliit na sobre, para yan sa mga anak ko. Binigay pala yan ng mga amo ko at ng alaga ko. Ayan, sumasayo pa ako habang nabubukas. Unang bukas ko nga ng sobrang pula, ay nakatanggap ako ng $50. At nagbukas na rin ako ng pangalawang sobre. At nakatanggap ako ng $50 ulit. At pangatlong sobre nga, ay naglalaman ito ng $50. So, bale, may $150 na tayo. Malaki na rin yan pag binilang natin sa peso. At binuksan ko nga ang pang-apat na sobre. Nakatanggap ulit ako ng $50. At ito naman ang binigay ng mga amo ko. At naglalaman yan ng $100. Diba? Malaki-laki na rin yan pag nasa Pinas na. At ito naman yung last $50 galing sa mama ng amo kong babae. At ito na yung kabuuan ng nabigay sa akin ngayon. At yan lang pala ang natanggap ko sa first day of Chinese New Year. At naka 2,520 pesos nga ako. Salamat po sa nagbigay. Ano lang talaga nagbigay. Kung wala, nga ako sa labas. Kasi nga naman, kakapadala ko lang sa Pilipinas. Ay, buhay OFW nga naman. Okay lang yan. At least, masaya ako. So, ayan na nga. Lalabas na ako ng bahay. Ganda ako naman for today's video. Char lang. Ako naman ulit si Maha Salvador. Ang dami palang nagsasabi na kamukha ko nga daw si Maha Salvador. Hindi ko nga alam kung bakit, pero thank you so much. Char. At ito palang baba ng building namin. Sobrang maaliwalas. Siya. Ano ba yan? Pababa na rin pala ako ng train station namin. Pero bigla ko naisip na pumunta muna ako dito. Ito yung sa baba naming mall, City Mall. Lumiko muna ako sa gawi dito. Hindi ko alam kung paano explain. Basta lumiko ako dito papuntang mall. Tininan ko lang din naman kung anong mga disenyo dito. Ito lang naman ang nakita ko. Every Chinese New Year, napakaganda talaga dito. Pero ewan ko, ba't ngayong taon hindi sila nakapag-disenyo ng sobrang dahon? Kaunti lang yung mga tao ngayon. At ito lang pala ang nakita kong napakaganda. At wala na rin pala ako makitang magandang design dito. Kaya gusto kong kumain na muna na yung Jollibee. Nakarang araw pa kasi ako nagkikrave ng Jollibee. Ayan, si Jollibee. At lagi talagang maraming tao dito sa Jollibee. Mapa Chinese man at Indo at ibang-ibang lahi pa. Nakatikim na rin pala sila amo ng Jollibee. Kaya sabi nila mas masarap pala yung Jollibee kaysa sa McDo. Mag-isa lang pala ako kumain dito. Kasi yung mga kaibigan ko umalis at hindi ako sumama. Sobrang layo din kasi ng biyahe nila. Pero mamaya magkikita-kita din kami. After ko nga kumain ng Jollibee, pumunta ako ng Central. Kasi may inuutos naman sa akin. Ay, lagi na lang. Pero bago muna ako bumili ng pinabili sa akin, dumaan muna ako dito sa Shingfeng Phone Shop. Phone Shop! Pawn shop, nakasanla kasi lahat ng alahas ko. Kaya babayaran ko muna yung interest ko for today's video. At ito naman yung mga nanay sa gilid. Sobrang tawang-tawa. Ewan ko kung bakit. After ko magbayad ng interest, andito ako sa hagdan papuntang Worldwide paakyat. Nagpapalinis muna ako ng kuko. Kasi 1 dekada na ako hindi nakapaglinis. Sobrang sakit na ng kuko ko. May dumaan pala na nagtitinda ng turon. Kaya napabili na ako. Nakakamiss kasi kumain ito. At every Sunday talaga, sobrang dami ng tao dito. At ang kagandahan nga dito sa Hong Kong, kino-close nila yung mga ibang daan kasi binibigyan nila yan para sa mga OFW gaya namin. After ko nga magpalinis, pumunta na ako ng Worldwide at bumili ng keratin para sa partner ko kay Mucha at para sa akin shaver. Nagsishave kasi ako ng balahibo ko. Balahibo sa paa ha, hindi sa kayo ha.
At sasakay na nga ako ng train papuntang Kolontong. Andun na kasi mga kaibigan ko nag-aantay sa akin. At dumating na nga ako at dito din ako dumaan sa mall. Tulad pa rin ng dati yung mga disenyo kaya maraming pumunta dito at nagpapapicture. At dito nga yung daanan papunta sa mga kaibigan ko. Dito nga kami tumatambay pag wala kaming pinupuntahan. Komportable kasi kami dito at walang ibang tao kundi kami lang. At isa sa mga kaibigan ko dito rin kasi nakatira. At patawid na rin pala ako ng daan. Nakafocus na rin ako dito sa daan. Baka kasi may biglang dumaan na kotse at masagasaan ako. Naku, lagot. Patay tayo. Hindi pa naman ako nakahanapan ng biyanan. Lagi kasi akong nataranta dito kasi sobrang daming dumaan na kotse. So ayan, nakatawid na nga tayo at dito na tayo. At nga nabutan ko nga sila. Nako, itong isa nakahiga na. Napagod ata sa gala nila. Ikaw ba naman, napakalayo ng biyahe. Tapos yung dinat na nila parang wala lang. Ha 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 ha, buti hindi ako sumama. Pumunta kasi sila sa maraming puno. Ewan ko anong puno yun. Basta puno, yung galing, yung parang ano ba yun? Yung ano sa Japan, yung puno ng Japan na pink ang kulay ng dahon. Ewan ko ano yun. At eto na naman sila. Naglalaro naman ulit ng baraha. Ewan ko ba dyan sa kanila, every Sunday na lang nagsusugal. Kaya naboboring ako sa kanila. Kasi sugal sila ng sugal. Tapos ako, nakatunga nga lang sa gilid. Mahirap talaga pag wala kang alam talaga sa sugal. Sa barkada, ako lang yung hindi uminom. Char! Konti-konti lang. Pero lahat ng pulutan, boss, ha ha ha. Kung sa sugal naman, ako lang din naman ang hindi nagsusugal. Kaya wala akong selby sa kanila. My God, joke lang. At ito namang isa, lamig na lamig. At napagpasyahan na rin namin na umuwi ng maaga. Kasi wala naman kaming special na gagawin sa labas. Kaya umuwi na lang kami ng maaga. Kasi bukas, gagala na naman kami ulit. Bago nga pala kami umuwi, pumunta na muna kami ng CR kasi naihi yung iba. At nag-usap-usap na rin kami kung anong plano bukas. At andito na nga ako sa bahay, nakarating na nga ako. At sinilip ko na rin ang bawat kwarto. Kung may tao ba o wala. For sure wala. Kasi first day of Chinese New Year ngayon, so gumala sila. Kaya dali-dali akong naligo at makapagpahinga. Kasi gusto ko makapagpahinga na walang ingay. At naalala ko nga bago nga ako umalis kaninang umaga sa bahay, nagbigay din na yung dalawang matanda, parents ng amo kong lalaki, ng 50. So bale, may $100 ako. Yay! At hindi ko na rin na-upload yung iba, hindi ko na rin na-picturean kasi kinabukasan niya nakatanggap din ako ng 2 sobre galing sa best friend ng amo kong babae. Kasi nga gustong-gusto ako nila, kasi nga daw mahilig sa bata at gustong-gusto nga ako ng mga anak nila. At after ko maligo, nag-blower na rin ako ng buhok ko. And after mag-blower ng buhok ko, naglagay na rin ako ng, ewan ko kung anong tawag dyan, basta nilalagay ko yan sa mata ko para magkaroon ako ng eyelid. Kaya nga ayoko yung mata ko kasi sobrang singgit daw, matapang daw makatingin. Yung makatingin na parang mangangain. Ayun, kaya naglagay ako ng eyelid para sympathizing eyes. Charot. Naglagay ako niyan bago matulog para kinabukasan, tanggalin ko na. Pag nakakalimutan ko kasi sa gabi maglagay, sa morning ako naglalagay. Sa gabi kasi pag naglalagay ako, konting eyelid lang kasi ang nakikita sa akin. Sa morning naman, bago ako umalis, naglalagay din ako pero nakikita siya sa mata ko pag nag-makeup ako or nag-eyebrow. Mas better na maglagay ako sa gabi kahit na kaunti lang yung eyelid nakikita pero okay lang. Importante dyan, beautiful ako. Charot! Sobrang dami kasi nagsasabi na sobrang maldita ko daw. Makatingin parang mangangain ng tao. Hala, grabe naman kayo. Ito yung parang mangangain ng tao pero sobrang dami ng tinulungan na inabuso din ng kabaitan. Di ba? Charot lang. O sa inyo, tumingin kayo sa loob, wag sa labas ng anyo. Gets nyo ba yon? Sa totoo naman guys, sobrang maldita ko. Pero pag nakilala nyo ako, sobrang bait ko. Hindi ko nga na nabilang ang nag-abuso sa akin. Inabuso nila kasi ang kabaitan ko. Kaya nasiraan ako ng bahay. Pero okay lang yan. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Uy, kaya magbago na kayo. Hustisya naman dyan para sa mga taong inabuso. Charot! Ay nako, makapagpahinga na nga tayo at bukas gagala naman ako. Bago nga ako matulog, lumanting nga muna ako sa jowa ko. Excuse me, sa jowa ko ha, hindi sa jowa ng iba. Siyempre updated yan, lahat-lahat ng ginagawa updated. At in-update ko na rin ang pamilya ko, mga anak ko, kaibigan ko, kung anong gagawin bukas, kung saan pupunta, kung anong susuotin, char. At after ko mag-update sa pamilya at mga kaibigan ko, at syempre sa jowa ko, it's time to go to sleep. Gusto ko ding matulog ng maaga kasi gusto ko managinip na naka-tiger ako. That's all for today's video guys. Good night!